Mayanig sa Taguig. Okay. Ito na po ang inaabangan yung lahat, ang tatlong susi para manalo itong si Jandriel Casimero dito sa laban niya kay Saul Sanchez. Pero mukhang may problema tayo kasi mukhang naiwan ang pangatlo sa Pilipinas. Ang paborito pong boxer ng mga vloggers pero hindi masyado pinapansin ng mainstream media. Bakit kaya, no? Pero huwag kang mag-alala Casimero, no? Sagot kita. Ako bahala sa iyo. Kasama ng mga legit na boxing vloggers dito sa Pilipinas, i-hype namin ang laban mo. At pag nanalo ka, siguradong kahit walang pa-press release ay ibabalita ka pa rin sa mainstream. Ito na po ang tatlong susi. Tatlong susi ito para manalo si Jandriel Cuadro Alas Casimero dyan sa laban niya. Here comes the boom boom pow. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Eto na, konting tulog na lang. October 13 na, mas exciting itong laban na to kaysa sa laban ni Dimitri Bivol at ni Arthur Beterbiev. Yan po ang wika ng mga solid Casimero fans. Let's go! Pag-usapan na po kagad natin ang una sa listahan na susi para manalo ay kondisyon, kondisyon at kondisyon. Ano? Tatlong kondisyon na yan pero parang kulang pa rin. Kahit sinabi po ni Casimero na hindi lalampas ng 4th or 5 rounds ba sinabi niya? Itong laban na ito kay Saul Sanchez at naniniwala siya na magkakabaksakan. Dapat hindi lang tatlong kondisyon ang kanyang dala. No? Dapat 10. If you know what I mean. Kasi balita ko, matibay daw ang mukha nito ni Sanchez at mas matigas pa kaysa kay Tete. No? Matigas pa tong si Saul Sanchez. Alam nyo, ano? Itong si Coach Jason ang bahala na dyan. Basta ako, mag-i-enjoy lang ako sa panonood at tandaan natin, no? Kailangan lang talaga ng kondisyon. At si Otol, siguradong gagawa ng paraan para maganda ang kondisyon, ha? May balita pa ako, segue ko lang ha. Oy, balita ko, ide-demanda nyo daw ako ha, after ng laban ha. Hintayin ko yung sulat nyo ha. Kung talagang matapang ka Jason ha. At kung may katwiran kayo ha, para may kapenpal na naman ulit ako. Pero teka ha, baka mawala kayo sa focus muna sa laban Coach Jason, okay? Ito na ang pangalawa. Ang pangalawa sa listahan natin ay ang lakas. Lakas, no? Actually, ano yan advantage talaga ni Casimero yan. At I think pinakamalaking bentahe niya yan dito sa laban niyan. Kasi ang lakas ni Casimero, pang heavyweight. Yan ang sabi ng mga solid fan. Pero totoo naman, medyo sarcastic po ako dyan, pero totoo. Ang tawag dyan, sensationalizing lang ng konti. Pero kahit maraming fans ang naniniwala na kasing lakas ni Casimero si Son Goku, naniniwala din naman ako na kayang-kaya niyang i-Kamehame wave itong si Saul Sanchez at i-knock out niya. Kaya nga yung prediction ko is Casimero by knockout. Parang inimagine ko yung mga hater fan ko dito ni Casimero, no? Hater na fan. Habang nanonood, sasabihin siguro nila, "Wedi nga, alam namin sa kalabang ka pumusta." Ikaw talaga, Pumusta na po ako kay Casimero ng 100K. Ikaw, meron ka bang pamusta? Nakapusta ka na ba? Anyway, kung wala pa dahil mabait si Pauka Sports, ako na bahala. Sagot na kita, no? At kung wala ka pang Arena Plus, ito na ang pagkakataon mo na pumusta sa legit. Mag-message ka lang sa official Facebook page ng Pauka Sports. At tandaan, kailangan lang mag-sign up ka dun sa link na ipoprovide namin dyan sa official Facebook page para ikaw ay mag-qualified sa extra 100 pesos ha. Extra yan ha, aside pa yan sa bonus ng Arena Plus, no? Screenshot nyo lang yung deposit, tapos pag nag-deposit kayo ng minimum 100, ibabalik ko sa inyo yung 100 pesos. Promise yan ha. Ako na mismo mag-GCash sa inyo. Huwag kayong maniwala sa mga inggit-pikit. Tunay na namimigay ako ng extra, ano? At tunay na legit ang Arena Plus, lisensyado pa ng Pagcor, kaya safe ka dyan, ano? Teka, may nag-comment Sir, paano po pag na-block na kita at na-unsubscribe na kita, pwede pa bang sumali?
Abay, syempre, oo naman, no? Love na love ko kaya yung mga haters at saka mga bashers. Mag-subscribe ka na lang ulit, unblock mo na lang ako. No hard feelings, walang personalan. Pera-pera lang. Okay, gising ka pa ba? Number 2! No, number 2, simple lang ito, ha? Number 2, di ko na kailangan masyado i-explain, ano? Yun nga, yung kanyang power punches. Yan, ha? Ulitin ko lang. Number 2 yan, ha? Kailangan saktan agad ni Casimero itong si Saul Sanchez at iparaman niya agad ang hagupit ng anghas ng Pinas para mabago agad yung momentum sa laro ni Saul Sanchez at mapag-esep-esep naman itong si Saul Sanchez. Power punch is the key. You know, one of the keys. Okay? So, advantage niya at saka key niya, iparamdam niya kaagad ang niyang lakas. So, 1, kondisyon, 2, lakas, at ang pangatlo, naiwan sa Pinas. Hindi po, ito. Sabihin ko sa inyo, alam niyo ba talaga kung ano yung number 3? Ito, handa na ba kayo? Kasi naiwan kasi si Pauka Sports sa Pilipinas Wala kasi ako dyan, kaya naiwan ng swerte. Ang tawag pa naman sa akin, swerte ng Pinas ngayon. Alam niyo naman kung sino ang swerte at sino ang malas ng Pinas. Kaya kailangan siya matalo dito, no? Kailangan na ipanalo to ni Casimero kasi yung mga bashers niya baka lumakas. Anyway, ang pangatlo talagang susi, no? Maging focus at wag masyadong magmadali. Sa totoo lang, sa last fight niya dun sa kay Ugoni, pati dun kay sino nga yun sa Korea? Kalimutan ko na tuloy kaagad si Akaho. Parang medyo naubusan siya kasi kahit sino naman boxer, pag bumibitaw ka at tumaharibas ka ng malalakas na suntok, talagang magkakaubusan po, no? Kaya ang pangatlong susi ko, be patient para hindi maubos agad. Siyempre, alam kong gigil niyang ibabaksakin itong si Saul Sanchez at kaya niya, pero be patient para hindi magkaubusan. Okay? At ingat siya sa counter body shot ni Saul Sanchez kasi alam ko kung ako si Saul, yan ang gagawin ko Anyway, gagawa rin ako ng case to win ni Saul Sanchez para fair kasi trabaho lang, walang personalan. Again, ulitin ko, 3 yan susi para manalo. Casimero, kabahala kung gagawin mo ito Number 1, kondisyon pang 10 rounds, just in case, power punch, paramdam mo na kagad. At syempre, patience is always the key. Di ba? Salamat po. Ikaw, ano sa tingin mo?